Ito na naman ang araw at oras na babalik na tayo sa totoong buhay. Madaling sabi, nagbabalik na tayo ng Laguna. Matapos ang isang linggong bakasyon, wala na tayong extension dahil kailangan na natin bumalik sa trabaho. Isang obligasyon sa ating buhay. Pero bago yon, gusto ko munang magpasalamat sa mga nakasama ko sa pananatili ko dito, sa tiyahin ko, sa mga pinsan ko, at higit sa lahat sa aking pamilya. Minsan lang kami magkita-kita at magkakasama. Wala talagang mas sasaya pag buo ang isang pamilya. Nagpapasalamat din ako sa isang taong bagong nakilala ko at naging bagong kaibigan ko. Salamat sa iyo sa pag-aasikaso sa amin nung minsan kaming mapunta sa inyo. Salamat din sa inuman, sa tawanan, sa kwentuhan. Talagang napakabuti mo. At tuloy na tayo sa aking biyahe. April 26, araw ng Sabado. Muli tayong babiyahe papuntang Laguna. Magmumotor na naman tayo ng may 12 oras. Pagod, puyat na naman ang ating mararanasan. Good evening mga parigay. 6:30 na ng gabi. Dito tayo sa Mubuport. Dito na ako sumakay mga parigay. Pupunta tayo ng Piodoran. So bali binayaran natin 665 sa motor. Tapos 280 naman ang passenger para sa barko. So dito lang yan mga parigay sa Barangay Pinamarkuan na Mubuport. Welcome back sa bagong episode ng ating biyahe. 6:30 na ng gabi at dito na tayo sasakay ng barko sa Mubuport papuntang Piodoran Port sa Albay. At 7 ng gabi ay aalis na ang barko. Dito ay magbabayad muna tayo ng 20 pesos para sa Beagle Pass. Para lamang ito sa may mga sasakyan kagaya ko. 20 lang po, sir. Para sana yung 20 ba? Vehicle pa, sir, ng motor. At rumikta na kagad ako sa barko dahil maya-maya lang ay aalis na ito. MB Balod Star nga pala ang sinakyan ko. Sakto, may tatlong nakamotor din akong nakasabayan patawid ng Piodoran Port. Matapos ang ilang oras na biyahe sa dagat, 3:30, madaling araw na nang marating natin ang Piodoran Port sa Albay. Ingat, sir. Okay, boss. Thank you. Nagkaputi na tayo at maambon-ambon mga pare ko eh. So, nandito pa rin tayo sa kalsadang ito. Palabas tayo ng Piodoran Port. Boom! Yun. Linaw ng ano natin mga pare ko yun. MDL. Diba? So, gagamitin lang naman natin to pag kinakailangan. 5:20 na ng umaga nang marating ko ang Camarines Sur. Dito, dobleng ingat lang tayo mga parigoy dahil may mga ginagawang kalsada sa parting ito. Alright, mga parigoy. So, ride safe sa mga biyahe ngayong araw, linggo. Umaga na nang mapahinto ako sa bahaging ito ng kalsada. Sa ganda kasi ng tanawin, mga kabundukan na makikita mula dito. At malamig ang simoy ng hangin. Dagdag mo pa ang pagsikat ng araw, nagbibigay atraksyon sa mga dumadaan sa kalsadang ito. Ganda ng palayan, no? Mga parigoy, nakikita nyo yan. Ang lalapad, ano? Tapos kulay green pa. Talaga naman. Ano? Kabilaan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Dito sa Pili, Camarines Sur, ang unang pagas natin. Bali 134 pesos ang binayaran natin. At sa araw na ito, dito na tayo dadaan sa Pili, Camarines Bypass Road para maiwasan ang traffic sa bayan ng Naga. Mayroon tayong 20 minutes na mumuturin bago natin marating ang main road ng San Fernando. Meron itong dalawang linya sa magkabilaang direksyon. Alright. Ako na yung munisipyo ng San Fernando mga pare ko. Yan. Ano yung pinakabayan nila? Mula San Fernando, ilang minuto lang narating ko na ang bayan ng Limanan. Kung kayo ay mapadaan dito, baon lang kayo ng kunting pasensya mga parikoy dahil sa mga ginagawang kalsada. Di maiwasan na magkaroon ng traffic dito sa bahaging ito ng kalsada ng Limanan. Samahan mo pa ng mga pasaway ng mga driver na isa rin sa mga dahilan para magkanda buhol-buhol ang trapiko dito sa kalsadang ito. Magkasalubungan na. Alright. Yun, nakaligtas din tayo. Minsan nangyayari talaga mga pare ko yung hindi nagkakabigayan. Dito ay kakaliwan na tayo. Bahagi pa rin ito ng Sipukot at dito maraming ginagawang kalsada. Dito tayo. Yung proper diet ito nga pare ko dun sa diretsyo na yun. Bukod sa lubak-lubak at bako-bakong kalsada, mabilis naman ang biyahe rito. Marami ning bus at malalaking sasakyan ang dumadaan dito kaya hindi nakapagtataka kung hindi matapos-tapos gawin ang kalsadahan dito sa bahaging ito ng Sipukot, Saragay at sa Tagkawayan, Quezon. Kaya paalala lang sa mga kapwa ko motorista, dobling ingat lang tayo dito mga pare ko kung kayo man ay napapadaan dito sa bahaging ito ng kalsadang ito. Tuloy lang ako sa aking biyahe at dito huminto tayo para magpagasolina. 162 pesos ang binayaran natin. Boss unleaded.
At sa pagpapatuloy ng ating biyahe ay narating na natin ang Barangay Tabugon. Nandito na tayo sa Tabugon mga parigoy. So dito tayo dadaan sa kaliwa. Nagkanan tayo Daet, kaliwa Manila. So dito tayo. Alright. Medyo nakakalito lang dito. Pero sundin nyo lang yung signage mga parigoy ng saan kayo pupunta. Hindi kayo maliligaw dito. Alright. Tabugon. At matapos ang 7 oras na pagmumotor mula Pioduran hanggang dito, at 11:10 na ng tanghali nang marating ko ang arko ng Bicolandia na nagsisilbing boundary ng Bicol Region at Quezon Province. Time check, 11:10 na ng tanghali. So, makalipas sa 7 oras, narating na rin natin itong gateway to Bicolandia. Dito magkakape muna tayo. Medyo nakakatulog ako sa biyahe. Boss, may kape kayo? Isa nga po. Yun, kape muna tayo, pampatanggal ng antok. Tapos biyahe ulit. Pahinga ng konti. Munti kanina ako mga pare ko yung nadali. Takot ako kanina. Wala ko gising lang ako. Wala, napapikit na ako. So, dito na tayo sa gateway to Bicolandia. Sa likod, dito tayo. Papasok na tayo ng Quezon Province. Tapos, dito tayo galing sa Bicol. Yan. Pagpagising lang sa biyahe, grabe nakakaidip talaga ako. Alright mga parikoy, 12:70 na ng tanghali. So dire-diretso na tayo sa ating biyahe. At baka gabihin tayo. Sana makarating tayo ng mas maaga pa. Okay, tara, let's go. Matapos makapagkape at makapagpahinga ng 1 oras, kahit papano ay may laban na tayo sa pagod at puyat na kanina ko pa nararamdaman. Mula dito sa arko ng Bicolandia ay magmumotor pa tayo ng kulang-kulang 5 o 6 hours para marating natin ang Calamba sa Laguna. Sa ngayon, okay naman ang pakiramdam ko. Hindi ako nakakaramdam ng antok. Hindi ako napapabigit. Ewan ko lang mamaya. Ay, naku po. Delikado talaga pag ganito eh. Kasi wala akong tulog mga pare ko mula nung isang gabi. Tapos kagabi sa barko, hindi rin ako nakatulog. Kahit na gusto ko matulog. Ewan ko, pagising-gising din ako. Basta hindi rin ako nakatulog talaga. Kaya hinayaan ko na lang ngayon, biyahe tayo. Ngayon ako nakakaramdam ng antok. Nasa bayan na tayo ng Calawag, Quezon Province at ang susunod na dito ay bayan na ng Lopez. Kung sa pag-uwi natin nung nakaraan ay sa loob tayo ng bayan ng Lopez dumaan, ngayon sa pagkakataong ito ay dito na tayo dadaan sa Lopez Bypass Road. Isa ito sa mga alternatibong ruta para mas mapabilis ang ating biyahe para maiwasan natin ang mabigat na traffic sa bayan ng Lopez. Ayun, Buena Vista, Manila, Bicol. Ito ay formal na binuksan sa publiko noong November 8, 2019 na pinunduan ng gobyerno na umabot ng 718 milyon at ito naman ay may habang 6 kilometers. Ito na yung pinangano niya. Yan, Lopez, Tom Proper, tapos Manila. Signage. Alright. Iniwas lang tayo sa bayan ng Lopez. Pangatlong pagas ko na to dito mga parikoy, 100 pesos ang binayaran ko. Mula naman dito ay papasok naman tayo ng Gumaca Bypass Road. Isa din ito sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang matinding trapiko sa loob ng bayan ng Gumaca, Quezon Province. Paalala lang mga parikoy, bukod sa matarik ang kalsadang ito ay delikado rin ito daanan sa gabi, lalo na madilim at iilan lamang ang mga nakatira dito. Meron din pala itong budik dito mga parikoy, halos tanaw ang buong bayan ng Gumaca. At ito naman ang coastal road dito sa Gumaca, Quezon Province. Fast forward na natin. Hindi na tayo dadaan dyan sa taas. Dito tayo dadaan sa baba para makita natin kung ilang minuto naman ang tatakbuhin natin mula dito hanggang dun sa pag-akyat dun sa Bitokang Manok. Tara mga paregoy, dito na tayo dadaan. Alright? Dito na ako dumaan sa kalsadang ito. Sa taas nito ay Bitokang Manok o kilala din sa tawag na Old Sigsag Road ay inabot ang biyahe natin ng 18 minutes nung umuwi tayo ng probinsya. Ngayon naman ay susubukan natin dumaan dito kung saan tayo mapapabilis dumaan sa dalawang kalsadang ito. Dito ay maganda ang kondisyon ng kalsada at marami ring mga bahay na makikita. At nadaanan ko ang isang truck na ito na halos nawasak na ang harapang bahagi nito. Grabe nangyari. Lukot talaga oh. Grabe naman yan. Ano yung nahulog? Grabe yung nangyari doon ah. Talagang ano talaga yung nguso niya no, talagang durog ah. Dobling ingat lang tayo mga parikoy, lalo na dito sa kalsadang ito. Malalaking sasakyan na kasi ang nakakasabayan natin dahil bawal na sila dumaan doon sa Bitokang Manok. At dito sa bahaging ito na dinadaanan natin ay marami ring butas-butas at sirang kalsada pero tuloy-tuloy naman ang pagsasaayos nito. At ilang minuto lang ay narating ko na ang dulo ng kalsadang ito. So ayan mga parikoy, ito na yung bungad ng
paakyat papunta dun sa Bitugang Manok. So ang oras natin ngayon ay 3:19. So ilang minuto lang nating nakuha mga pare ko 15 minutes. So tara, let's go. Kaga pala. So mas mabilis nga talaga dito sa baba mga pare ko dumaan. Dito na ako dumaan sa underpass ng Lucena at ngayon ay kakaliwa na tayo. Ito ang Lucena, Sariaya Bypass Road. Maganda at malapad ang kalsadahan dito. Isa din itong alternatibong ruta papuntang Batangas at Laguna. Tuloy-tuloy lang ako sa pagmamaneho hanggang sa marating ko ang arkong ito sa Chaong, Quezon. Ito ang palatandaan na papasok na tayo ng bayan ng San Pablo. Come again, Quezon Province. Welcome, City of San Pablo. Alam nyo ba ang bayan ng San Pablo ay may 7 lawa? Ito ay binubuo ng Bunot, Kalibato, Pandin, Yambo, Palakpakin, Mahikap at Sampaloc. Ang mga lawang ito ay nagsisilbing tourist attraction dito sa lalawigan ng Laguna at marami pang iba. Mula naman dito sa COL ng Alaminos, huling pagas natin, 166 pesos ang binayaran ko. Mula dito, ilang minuto na lang, motorin ay mararating na natin ang bayan ng Calamba City, dito pa rin sa lalawigan ng Laguna. Abot ng 14 hours ang ating biyahe. Mula sa Masbate City hanggang dito. Di rin kasi maiwasan ang magpahinga ng mahabang oras, dala ng pagod at pananakit ng katawan. Yan, sa mga gustong mag-rides, sa mga gustong bumiyahin sa Bicol, Masbate, saan mang probinsya, makapanood nyo ang vlog ko para malaman nyo kung saan po yung mga magandang kalsada o saan kayo pwedeng dumaan. Pwede nyo pong sundan kung saan ako dumaan at para malaman nyo rin kung saan yung medyo delikadong daanan at mga kalsadaan na sira-sira para maiwasan nyo. Ayun, alright? So hanggang dito na lang mga pare ko, ingat po tayong lahat. Keep safe, God bless, bye-bye!